Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po, ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Kailangan bago nyo umpisahan to, napanood nyo na po yung ating diniscuss tungkol sa back pain. Kasi po ito ay parang continuation ng aking tinalakay. Ang tinalakay natin doon sa mga nakapanood ay tungkol sa ano ba mga dahilan bakit sumasakit ng likod. I'm sure marami po kayong nalaman na hindi pala ordinaryo lang. Pag sinabing masakit ang likod, anong gamot? Hindi naman pwedeng, anong gamot, Doc? Masakit likod ko. Syempre, depende. Anong dahilan mo na nung sakit? So, pinaliwanag natin yung sa buto, pinaliwanag natin yung muscle, yung nerves, yung disc, yung buto nyo sa likod, at mga iba pang dahilan. Ngayon, bilang continuation ng aking tinalakay, gusto kong magbigay sa inyo ng mga payo na mahalaga pagdating sa, Doc, kailangan ko na ba magpunta sa doktor? Kailangan ko na ba magpatingin sa doktor dahil dito sa aking sakit sa likod? Well, karamihan naman ng masakit ng likod, pahinga lang, maaaring maglagay ka na ng mga warm compress dyan sa likod nyo, makaramdam na tayo ng ginhawa at hindi na kailangan magpunta sa doktor. O kaya naman, maaaring pagod lang, may binuhat, nabugbog yung mga kalamnan, pati yung likod. Pahinga lang talaga wala namang ibang gamot dun Okay, yung iba magsa-self-medicate, baka inom kayo ng mga pain reliever. Wala namang masama kung panakana ka. Pero kung meron kayong mga issue pagdating sa alta presyon o kaya meron kayong problema sa kidney, sa atay, wag naman tayo kaliwat kanan, iinom na lang ng mga pain reliever. Kasi karamihan pa rin ng mga may edad, linilimitahan ko yung pag-inom ng pain reliever for the reason na, syempre, pinoproteksyonan natin yung kanyang mga internal organ. Pero meron po akong mga bibigay sa inyo mga palatandaan na pag ito po'y naramdaman nyo at meron kayong, for example, back pain at hindi nawawala yung back pain, kailangan po pumunta na tayo sa doktor. So, pag sinabing back pain ulitin ko hindi lang po yung likod dito. Kasi ang alam kasi natin lahat, pag likod, ito pinag-uusapan nyo lang likod di ba? Ito likod Pero ito likod din naman to Itong puwet, di ba likod yan? Wala namang harap ng puwet di ba? So, likod to, di ba? Ay, yung likod ng hita, likod ng binti, parte pa rin po yan ng likod. So, pag pinag-usapan natin back pain, ang alam lang natin yung likod. Pero, likod ng ulo, pwedeng dahil dun sa problema sa mga nerve or muscle. Okay. So, ito na po. Ayan. Number 1, warning signs na kailangan mo na pumunta sa doktor. Kung meron kang masakit na likod na hindi na nawawala, maski nagpahinga ka, maski uminom ka na ng pain reliever, kailangan mo na pumunta sa doktor kung meron kang mga sumusunod. Number 1, napansin mo, nangangayayat ka. Maaring kumakain ka man ng sapat pero nangangayayat. Number 2, meron kang lagnat. Lalo na kung pabalik-balik, low-grade fever. Baka yung back pain na yan may kinalaman sa tuberculosis. May mga tao po na pag may tuberculosis, sumasakit ng likod. Okay? O kaya may ubo ka na minsan yung ubo na yan, dapat pa-check up natin. Baka mamaya may low-grade fever ka, baka may problema sa baga din. Swelling on the back. So napansin mo na mamaga, mas maumbok yung kanan kaysa sa kaliwa. Nangyayari po yan, lalo na po sa mga may scoliosis na mas maumbok yung isang side. Number 4, persistent pain. Tuloy-tuloy yung sakit. Hindi na nawawala. Hindi na iibsan, maski anong posisyon, maski anong gawin. Number 5, may pain ka, may sakit na mula po dyan sa inyong legs. So, mula sa likod hanggang din sa bibinti nyo, yung sakit ay talagang tuloy-tuloy. Usually, ang description, sharp pain. Matalas na parang may gumuguhit. Ganyan. Number 6, nagkaroon ka ng recent injury. Halimbawa, nadulas ka, nahulog ka, tumama likod mo, nahampas ka, yung kung ano man, no? O kaya, pwede naman na nagkamali ka ng pagbuhat, biglang sumakit likod mo.
So, kung di nawawala yung sakit, pumunta na sa doktor. Number 7, urinary incontinence. Hindi mo mapigilan ng pag-ihi. So, nangyari yan sa isang pasyente ko na low back pain, ang complaint niya, pero later on, nalaman ko, palagi na siya nakadiaper. Yung pala, hindi niya makontrol yung kanyang pag-ihi. O kaya, hirap umihi. Nagkaroon ng difficulty of urinating. Dati, normal ang pag-ihi niya. Ngayon daw, ihi na, hindi makaihi. So, maraming pwedeng dahilan. Di lang naman back pain. Pwede may bato sa bato. Meron sa lalaki, prostate problem. O kaya, number 9, hindi mapigilan ng pagdumi. Ayan, fecal incontinence. Biro mo, hindi ka na makapigil sa pag-ihi. Hindi ka pa makapigil sa pagdumi. And number 10, may pamamanhid dun sa mga lugar na maselan. Sa mga genitals. Yan nandiyan na yung sa lalaki, ari ng lalaki, ari ng babae. At yung pamamanhid hanggang doon sa anus, yung mismong tumbong, namamanhid. At masakit at namamanhid din pati ang puwet. So kadalasan yung buttocks, maugnay mo baka sa sciatic pain yan. Sciatica ang tawag, naipit yung sciatic nerve. So yan yung mga kondisyon ha. Ulitin natin ha, tingnan nyo maigi kasi baka mamaya meron sa inyo matagal na may back pain tapos hinahayaan lang. So yan po yung mga indikasyon na kailangan mo na magpunta sa doktor at masuri maigi. So pagdating mo sa doktor, syempre physical exam ka. Titingnan niya base sa pagkilos nyo, titingnan niya bali sa paglakad nyo. Makikita mo naman kagad Tapos titingnan yung kung tabingi ba yung buto nyo, kakapain yung buto, kung pantay, yung mga ganyan, no? Pero minsan, ang diagnosis ay base rin doon sa mga supporting laboratory tests na ginagawa or mga procedures. So, sa diagnosis, usually, nagiging specific yung sakit nyo, nalalaman yung eksaktong sakit nyo sa pamamagitan ng mga procedure. So, ito yung mga common procedure. Unang-una, x-ray. So, i-x-ray yung spine nyo. Usually, makikita dyan yung buto nyo, kung tabingi, makikita dyan kung may mga bukol sa baga. So, yan yung preliminary. So, yan yung pinaka-basic na ginagawa. Then, CT scan, mas detalye. Tapos, pwede rin na mag-request ng MRI, o kaya, pwede rin yung mga tinatawag na bone scan, pwede rin yung tinatawag na bone densitometry para malaman yung buto nyo kung ito ba'y osteoporotic na o marupok na. Then, meron naman mag-a-advise din ng EMG. Ito yung electromyography. So, tinitingnan naman dito yung nerve ninyo, yung impulse ng nerve. Kumusta yung nerve, kung yung kuryente sa katawan nyo. So, yan po yung mga test na ginagawa. So, ang pain, usually nadi-describe yan ng dalawang bagay, no? May acute pain. Yung acute pain, kadalasan, nag-umpisa ngayon, umaabot hanggang 6 na linggo. So, acute yan. Ibig sabihin, hindi naman cute acute So, acute. Sandali lang yon. Pag sinabi natin chronic, kadalasan naman, lampas na sa 6 weeks. Minsan, lampas pa ng 3 months. So, kaya, yung iba nga dyan, taon na. So, chronic pain ang tawag. Ngayon, pagdating sa medication. Okay. So, medication. Teka, sandali. Pag sinabi natin medication, iba-iba. So, depende sa dahilan ng problema. So, pagdating sa gamot, hayaan ko na yung mga doktor na magreseta sa inyo o mag-advise. But just to give you an idea, meron mga tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drug. Ito po yung mga, usually, narinig nyo naman Celecoxib, mga Tramadol, Mefenamic acid, Ibuprofen. So, maraming klase yan, no? Naproxen. Pwedeng inumin yan, walang problema. Pero, syempre, ingat lang kung may hyperacidity, ingat lang kung may hypertensive, o kaya may mga kidney or liver problem. So, bahala na yung doktor pagdating sa gamot. Meron naman din na tawag na muscle relaxant. So, binibigay naman to lessen yung muscle spasm. So, iba yung pain reliever, iba po yung muscle relaxant. Magkaiba yun, ha? So, yung muscle relaxant to relax the muscle. Yung pain reliever to lessen the pain. Binablock niya po yung nagkukos ng pain, yung mga prostaglandin na tinatawag. Chemical na nagbibigay ng pamamaga o kirot. Then yung iba, nagbibigay ng steroids for the pain. So, depende. Kung may inflammation, pamamaga ng mga nerve, muscle, pwede magbigay ng mga steroid, oral or injectable. Depende yan. So, I will not discuss that, no? Antidepressant. Yung gamot na antidepressant, binibigay din yan sa mga may chronic back pain. So, minsan nakakatulong yan. Yung mga anticonvulsant.
in a way, binibigay, pero depende sa payo ng doktor nyo. So, we'll not talk about drugs, bahala na yung doktor. Physical therapy. So, maraming klase rin. So, physical therapy, o kaya traction, at kung ano-ano pa, TENS, ginagamit yan. So, all of this ay bahala na yung doktor nyo magpaliwanag. Ang gusto ko ipaliwanag yung mga dapat nyong gawin, yung kayo mismong gagawa. So, ito po yung mga dapat nyong gawin, ha? So, how to prevent back pain or how to lessen the back pain? Number one, prevention is very important. Yung tamang posisyon, kagaya nito, pag upo ko, dapat pag nakaupo ko, tama yung taas ng table, tama yung aking posisyon, hindi ako pwede nakaganito. Okay? Kung maaari, may suporta yung likod ko. Then, yung neck ninyo, hindi naman pwede nakaganyan ka ng matagal sa computer. So, unat-unat ka rin. So, ito yung mga pwede nyong gawin. So, papakitaan ko kayo ng mga exercises. Number one, maski nakatayo kayo o nakaupo, gawin nyo po itong mga pinapakita ko. So, una, nakaupo. O, di tingala. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, yuko ng konti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawin nyo lang ng count of 8 lang yan. Then, yung nakadiretso ka naman, sa gilid naman, pa-side naman. Tingnan nyo po yung nakikita nyo sa screen. So, side naman. Tulungan nyo ng kamay nyo. Ang gawin nyo, yung kanang kamay nyo, hawakan nyo yung kaliwang tenga nyo na naka-overlap po sa inyong ulo. Tapos, ihilain nyo pababa yung inyong ulo papuntang kanan. Kung kaliwang kamay naman gagamitin nyo, hawakan nyo yung kanang tenga, hilain nyo yung inyong tenga, hilain nyo po yung inyong leg, papunta naman sa kaliwa. So, yung nakikita nyo po sa picture, count of 8, pwede na yan. 8 times lang naman. So, gawin nyo sa umaga. Kung wala ka namang ginagawa, kung gusto mo gawin buong araw, di gawin mo buong araw. Nasa sa inyo na po kung ano gusto nyo, ha? Baka marami kang time dyan. Okay. Then, another exercise naman, bukod dun sa pinakita ko, ito pong back pain reliever naman. So, yung kanina, para yan sa leeg, no? Ito naman, para sa back pain nyo. So, pinapakita rito, back pain relief, no? So, meron tinatawag na back flexion stretch. Meron nakahiga ka na para naka-D4 pero hinihila mo yung isang paa mo papunta sa'yo, sa dibdib. Meron naman nakaupo ka lang, pwedeng dalawang silya o nakaupo ka sa kama o sa sahig. Gawin nyo po itong tinatawag na chair hamstring stretch. Then yung isa, towel hamstring stretch. Lahat yan nakakatulong po for your muscle sa likod. So, puros nakatulong yan sa muscle sa likod. Then yan, pinakita rin yung sa leeg. Then, kung kaya nyo pa itong kneeling lounge stretching, kaya nyo ba yan? Bata pa naman kayo di ba? Lahat naman ng mga nakikinig sa akin, di ba? Bata pa, di ba? Yes, sagot lang ng yes yung mga bagets dyan, yan. So, gawin nyo po yung mga pinapakita ko, no? So, pwede nyo ulit-ulitin tong video na to para sundin nyo po yan. Then, next is flexibility training. So, unat-unat lang. So, ito pinag-uusapan lang natin tungkol sa back, no? Pero, mas maganda kung whole body ma-stretch nyo, no? Pati yung braso, kamay, lahat yan, no? So, diet. Importante po sa diet yung calcium saka vitamin D. Maaaring nakukuha nyo sa supplement yan, pero nakukuha din sa pagkain. Yung mga vitamin D, sa araw lang yan, pwede na eh. Bilad ka sa araw. Pero syempre, kung di ka naman nagbibilad sa araw at kulang yung panahon ng exposure nyo sa morning sunshine, may nabibili mga vitamin D supplement na pwede nyong ialalay. Calcium naman, ang binibigay ko sa pasyente, usually calcium citrate. Mas maganda yung citrate, hindi nagkakos ng gastric irritation, hindi siya nagpapatigas ng dumi, at ang calcium citrate ay nakakatulong na maiwasan na magkaroon ng bato sa bato. Yan. Well absorbed pa. So, pag may senior citizen ako pasyente, calcium citrate mas maganda. Then, what else? Smoking. Bawal ang smoking. Nakakalambot ng buto yan. Yung ugat nyo, yung mga nerve nyo, blood flow nyo, nagbabago dahil sa kasisigarilyo. Tigilan nyo na po yan. Body weight. Kung kayo overweight, syempre mag-reduce na. Huwag naman hintayin na pag matanda na, tsaka magbabawas timbang. Kasi yung overweight, marami ng sakit na may ugnay natin dyan eh. Asthma, hypertension, masakit ng mga tuhod, diabetes, at marami pang iba. Iwas na natin yung mga bawal na pagkain. Huwag matigas ulo, ha? Okay. Then, posture. So, ito na. Very important to. Okay.
So, kung posture ang pag-uusapan, yung pagtayo, pagbubuhat ninyo, dapat tama, no? So, ito. Kung makikita nyo po sa screen, meron po pinakita dyan na correct na position ng pag-upo. Dapat naka-flat po yung inyong paa. Ideally, tandaan nyo po to, this is very important, yung inyong balakang tsaka inyong tuhod, mas maganda magka-level. Hindi pwede mas mababa yung tuhod nyo. Halimbawa, nakaupo kayo sa yung mga bench sa mga bar, di ba? Matataas yung silya. Yung mga upuan na para sa bar, di ba, mataas. Mas delikado po yung sa likod ninyo, sa low back nyo. Sasakit ang likod nyo. Kailangan pantay o kaya mas mataas ang tuhod. Pwedeng mas mataas ang tuhod pero hindi pwedeng mas mababa. Ano yung sinasabi ko mas mataas? Kung makikita nyo dyan sa correct position, yung tuhod niya at saka balakang niya maka-level. Ngayon, kung meron kang parang footstool na pwede mong apakan, siguro mga 6 inches para umangat ng konti yung tuhod nyo, mas maganda, mas malilesen yung stress o tension dun sa inyong lower back. Tapos mas maganda nga kung maglalagay ka ng unan dyan sa may lower back para to support your back. So yung correct, yan ang correct. Yung incorrect, makikita nyo, nakayuko. Dapat diretso tayo, ganyan. Yung nakayuko, mali po yan. Okay? Then, lifting. So pag nagbubuhat po kayo ng bagay, this is very important dahil karamihan ng pasyente ko na masakit ng likod, ang history, Doc, may nabuhat ako mali pagkabuhat ko. So ito po, tingnan nyo po yung image at makikita nyo po, yan. Ano napansin nyo? Anong difference ng dalawa? Yumuko siya ng todo, na-bend niya yung spine niya, kaya nagkaroon ng muscle tension or muscle pull dun sa lower back. Samantala yung kabila, tingnan mo, tuhod niya nakayuko, pero diretso lang ang katawan niya. Hindi nyo yuyuko ang inyong likod. So, dapat diretso lang yung spine. So, yan po yung tamang posisyon. Ngayon, another problem, yung pagbubuhat ba? Ano mas maganda? Kung meron kang gustong ilipat na gamit, itulak mo ba o hilain? Mas maganda po itulak kaysa hilain. So, yan. So, tingnan nyo po, kung nagmo-move tayo ng mga bagay sa sahig, mesa, halimbawa, tutulak, huwag nyong hilain, itulak nyo, mas safe po yan. Pag naggamit po tayo ng shoes, importante rin, huwag na po kayong mag-high heels, mga lola. Huwag na po kayong susuot ng mga high heels na mga 6 inches na ganyan, hindi na pwede. Dahil pag nagsuot po kayo ng high heels, ganito po nangyayari, sumasakit na po yung hinlalaki nyo, sumasakit pa yung inyong buto sa likod. Pati binti, pati lower back. So, dapat flat shoes na po tayo. So, please wear flat shoes. Sa mga nagda-drive naman, improve natin yung inyong position sa pag-drive. Yan po ang tamang posisyon. So, nakikita nyo po yan. Ay, may nakikita akong driver na halos yung mukha niya nandun sa manubela. Nako, paglabas ng kotse nun, sigurado ako masakit ang likod. So, huwag nyo pong gagawin. Ngayon, sa pagtulog, eto, karamihan ng sakit ng likod, mali kasi ang posisyon ng tulog. O kaya, kung di mali ang posisyon, mababa ang unan o mataas ang unan, o kaya hindi nila alam yung tamang posisyon. So, ituturo ko po yung tamang posisyon ng pagtulog. Okay, so yan po. So, makikita nyo po sa screen, yung mga may X, yan po yung maling posisyon. No, yung tamang posisyon, yung may kulay green na check, yan po yon. Choose the right pillow, that's very important. Tingnan nyo po doon sa mga XX, either napakababa o napakataas, o kaya pag natutulog siya sa side, napakataas o napakababa. Yan ang tama. So, minsan, sinasabi ko sa pasyente ko, kung kaya mo mag-invest sa mga una na talagang suportan yung ulo nyo, mas maganda. O kaya, kung wala tayong budget, walang-wala talaga, mag-rolyo na lang tayo ng towel. Tapos, i-rolyo yung towel, lagay nyo sa may bandang batok nyo. So, yan, makakatulong yan. So, ito po yung sinasabi ko, no? Kung may unan kayo na special, nakikita nyo po, correct sleeping position. Salong-salo po yung ulo nyo, tapos yung spine nyo po nakadiretso. Yan po yung kung matutulog ka na naka-side view. Yan yung mali sa baba. Nakikita nyo naman, no? Ini-stress niya po yung muscle nyo, tsaka yung mga buto nyo nagdidikit-dikit, naiipit yung nerve. Kaya pag gising nyo sa umaga, nangangala yung batok nyo hanggang braso nyo. Yan ang isa sa dahilan. So, choose the right mattress. Okay? Hindi mistress, ha? Oy, baka naman mamaya sabihin ni sir, oy, sabi ni doc, choose the right mistress. Wala akong sinabing gano'n. Mattress, okay? So, tingnan nyo po doon sa picture. Nakikita nyo po sa image. Yan, mali na naman. Nakayuko.
Sumunod, mali na naman, mababa na nga yung unan, tapos yung mattress niya sobrang lambot. Kaya masama pala yung matutulog ka sa waterbed eh. Sarap-sarap, lambot-lambot, pero tingnan nyo naman yung posisyon ng buto nyo, tabingi. Ideally, ganyan. So may nabibili mga special mattress na talagang sumusunod yung kutsyon sa kurba mismo ng kanyang katawan. Eh kaso ang problema, paano kung walang curve yung no? Walang waistline, no? O nga, no? Eh di bale, susunod pa rin. Susunod pa rin yung kutsyon. Okay? So, basically, ang gusto kong i-share sa inyo, yung mga sakit ng likod ninyo, hindi naman po ura-urada gamot na kagad eh. Marami po mga pasyente na tinuruan lang ng proper exercises, naging okay na. Nag-warm compress, okay. Nag-massage, napahinga lang yung muscle, okay na. May mga pasyente ako, ang ginagawa namin, thermal mineral phototherapy para lumambot yung muscle. Then diathermy is heat therapy. Napaparelax namin yung muscle, wala na yung back pain. Kung may problema naman sa mga arthritis, halimbawa, siguro hindi lang gamot para sa kirot. Ano bang pwede para tumibay yung buto? Ano bang pwede para tumubo yung cartilage at tumibay yung mga disc? So, yun ang mga kailangan natin bigyan ng pansin. Hindi lang yung pag-inom ng gamot. Pero ayusin nyo po yung mga dapat nyong ayusin. Bawasan nyo yung stress. Alisin ang mga buwisit sa buhay. Importante na mawala ang mga buwisit sa buhay, no? Kasi po, yung mga buwisit sa buhay, yan ang dagdag sa stress nyo, yan ang dagdag sa lahat ng sakit nyo. Okay? Hindi lang po yung likod, pati blood pressure, hindi makontrol at kung ano-ano pa. Hindi makatulog, hindi makapag-isip, walang ganang kumain, lahat yan stress-related. So sana po, napanood nyo yung part 1, yung ating tinalakay na tungkol sa back pain, at itong pinag-usapan natin mga home remedies for back pain. So maraming salamat sa inyo, at sana meron po ako nabahagi sa inyo. Oops! Huwag naman kalimutan, thumbs up, syempre, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo. At kung meron po kayong mga tanong tungkol sa ating tinalakay, dyan lang po sa comment box. Yung nagtatanong palagi, saan ang clinic mo, Doc? Saan ang clinic mo? Eh, dyan po sa description ng video, linalagay ko po yan. Okay, tingnan nyo rin sa about. Minsan, bisitahin nyo rin ako sa community. Alam nyo po, ang YouTube may community eh. Parang Facebook din na pwede tayong mag-interact eh. Nagpo-post ako doon at sumasagot ako ng mga tanong. Eh, minsan, naglalaan nga ako ng isang araw sa isang linggo para sagutin yung mga tanong. So, visit kayo sa community. Alamin nyo na maraming benefit din itong YouTube. May community, meron tayong mga live streaming, meron tayong mga comment box na pwede kayong magtanong. Okay? So, maraming salamat po. At ako po si Dr. Gary C. Baka mamaya may magsabi, maraming salamat, Doc Gary Ong. Huwag niyo akong tawagin Doc Gary Ong, baka magalit si Doc Willie Ong. O kaya minsan may nabasa naman ako, ay maraming salamat, Gary Mata. Ay, Gary Mata, kaibigan ko yung mga yan, si Dr. Richard Mata, saka si Dr. Willie Ong, mga kaibigan ko yan. Sundin natin yung mga payo din nila. Okay? Ako po si Dr. Gary C. Pinakamayaman sa Pilipinas, yung apelido. Maraming salamat. Gabay sa Kalusugan, Facebook and YouTube. Bye-bye!